Hello, good day again. So, continue natin yung ating heat load calculation. Going back sa ating plan na gawa ni Hias, no? Yung building number 2. Zone 1 tayo. So, I'd like to emphasize na ang ginawa nating heat load calculation, hindi natin naisama itong ating partition. So, I'm talking about this. Diba, partition na lumalabas yan, tsaka ito. Ang pwede nating isama yan considering na itong zone 3, zone 4, walang gumagamit. So, ang temperature niyan mataas. Kunyari, bakante yan, rentable. Kapag ang zone 1 natin ay naka-aircon, nasa 23 degrees Celsius. 23, no? Degrees Celsius. So, kung ito ay walang, yung zone 4, walang gumagamit, may partition wall, na ito nga, partition wall natin, na ayon sa ating analysis, north, south, west, at saka east. Dito, ito yung pinaka-east natin. Diba? Ng zone 1. Ito yung pinaka-south ng zone 1. So, inassume natin na dalawang option ang pwede mong gawin dyan. Number 1, pwede mong sabihin na walang gumagamit. So, pwede mo i-consider yan. Pag walang gumagamit, walang aircon, mainit yan dito. Siguro mga 30 degrees or 29 ang indoor temperature pag walang aircon. So, 30 minus 23, you have 7 degree na change of temperature. So, may Q yan. Kasi yung Q natin, yung heat transfer, is equal to mass nung air, CP ng air, times delta T. So, kung may delta T ka, you have Q. Kaso lang, inineglect natin yan kasi in-assume natin na may gumagamit dyan. So, meaning, may gumagamit. Halimbawa, zone 2 tayo. Kung may gumagamit dyan, during the time na ginagamit yung zone 1, so 23 degrees Celsius din to. So, kung ito ay 23 degrees Celsius, meaning, yung Q natin dyan is equal to mass ng air, CP ng air, 23 minus 23 is 0, di ba? Di ba? So, yung delta T niyan equal to 0. Bakit? Kasi 23 dito minus 23 dyan, same. So, yun ang ginawa natin. Para hindi masyadong malaki yung ating heat load na lumalabas. Okay, ngayon, kung isasama nyo yan, considering na walang gumagamit, medyo malaki yung ating lalabas na heat load calculation. Dito kasi, meron na tayong 10% na safety factor. Ayan o. Nakita natin yan, di ba? Ayan, i-highlight ko lang. Ayan. Font color. So, nakita nyo. So, may 10. Naka-10 tayo lahat. So, kaya hindi natin sinama yan. Okay, sa ating heat load calculation. That's one thing I want to point out. Ngayon, during your design, kapag kayo ay nagtatrabaho na, I'm talking about sa mga estudyante pa lang. So, ngayon, kayo ay nagtatrabaho na, you can consider that strictly kasi it happens naman. Di ba? Minsan talagang walang umuupa.
walang gumagamit, so mahirapan yung aircon nyo, baka hindi kakayanin yung 10% safety factor. So it's up to you because you're the designer. So ngayon, punta tayo sa ating Excel. Dito tayo ngayon sa fan. So we will calculate yung capacity ng fan na gagamitin dyan sa ating EHU. So ito yung ating formula. So fan is equal to, or VZ, required zone supply air rate in LS. I'm talking about this, no? Ang unit niya LS. So ito yung formula. V sub Z is equal to Q sub ZZ over, ito yung over niya, okay, over density ng air, CP ng air, times K. Pero dito may value na siya, no? Yung density CP times K is 1.23. Product of air density, heat capacities, and unit conversion factor. Okay. And then multiplied by the difference of your temperature, T sub ZC minus T sub SC, which is na-define nga dito. Occupied period cooling thermostat set point for zone in degrees Celsius minus the required cooling supply air at zone. So if you have that, then you will be able to get the V sub C, which is yung ating required zone supply air flow rates. Okay, ibig sabihin lang yan, dito sa zone 1 natin, I will clear the comments. Dito, may heat load calculated ka na. Ano ngayon yung capacity ng fan na kailangan mo para ma-supply yung hangin dyan? So, kumbaga, kukonvert na natin yung tonnage, di ba, into air. Kasi yun naman yung magdadala. Ang magdadala kasi ng lamig sa zone is yung air. Di ba? Yun yung nararamdaman ng tao, yung air. So, ang magdadala nun, fan. So, we are now calculating the fan. Di ba? So, pagdating sa fan, so, if you're not familiar with the fan, okay, then go to Google, internet. So, here I have. So, ito yung typical na section, cross-section, hinati yung, ito fresh air handling unit ito. Hindi siya air handling unit, fresh air. Kasi meron siyang dalawang chamber. Itong sa itaas at saka sa baba. Okay, but before that, ito naman yung AHU. Typical na AHU, no? Air handling units. So, ito yung fan. Chinese lang ang karakter. Ayan, may fan sa left side. I mean, sa right side, palabas ng supply air. Yan yung fan. Okay, so para ma-picture out nyo lang, you got to unveil it using the
internet siyempre. So ito yung madalas na gamit ng na fan, no? Ito, centrifugal. Lumang technology na to eh. May fan belt, may motor sa left side, may motor. Tapos may pulley yung motor, yung kulay black. Pag umikot ang motor, iikot yung pulley, then yung black na naglulugdong sa pulley din dito sa right side is belt, no? V-belt normally yan. And then meron kang centrifugal fan. Yung casing lang yung nakikita natin kasi yung picture is outside. Ngayon kapag tiningnan mo siya dito sa harapan, section, ayan na siya. So itong dito may guard, may guard sa left side, may guard yung belt. So more safety conscious ito. So yan yung fan mo. Okay, yan ang ginagamit sa air handling unit fans. That's what we're talking about. So to give you some picture, that's the picture. So yung capacity niyan, yan yung formula dito sa Excel. Okay, so what we do, nakakonekta ito, yung office area natin, connected to dun sa 9H27. So yun yung value in LS. Diba? Ito yan. Pagbabalikan natin yung H sub 9 to, itong naka-red na to. Ayan o, nasa H yung column, horizontal niya is 27. So naka-formulate na yan dito sa H10 sa fan natin. So ang sagot, ito na. 47,703.13 liter per seconds nito. So ang ginawa dyan, yung nga formula is 1.2. That's 1.23, that's the CP density at saka K, meaning yung 1.23 na yan, the product na ng air density, ng heat capacities, at saka kasama na rin dyan yung unit conversion. So plug in nyo lang yan, then meron kayong temperature difference. Yung set point naman kasi natin ay yung ating occupied, temperature, yung T sub ZC. Yan yung ating cooling thermostat set point. Nakaset yung thermostat natin na dapat 23. Pag tumaas siya sa 23, 24 na siya, aandar na yan yung ating aircon compressor. Okay, yung required cooling supply air natin sa zone is 15 degrees Celsius. So yung difference niyan, okay, times mo sa 1.23, yan yung ating denominator. Ang ating numerator is yung capacity ng ating fan. Or sorry, ating hindi yan LS, kundi yan ay watt. And then our quotient, yung sagot, is in terms of LPS. Nandiyan naman yung unit. Nandito rin naman yung pinanggagalingan natin, yung formula. Okay, so in that case, mayroon kang malaki, 45,703.13 liter per seconds air na yan. Yan yung required nitong zone 1. Okay, zone 1 na to. Okay, that's the required air to cool the entire zone 1, except of course sa ating
pantry, no? So, nag-assume tayo ng pantry rito na 120 square meter. Okay, then parang mabilisan lang yung ating assumption kasi ang ating calculation kasi in the previous video we had sa heat load calculation. Okay? So, hindi rin actually natin na isama dito yung staircase na dapat ibabawas yan. Okay, at maging itong mga toilets na to. Okay, so ganun lang. Somehow, nandito siguro yung ating pantry. Dito. Okay. Or somewhere here. It depends, no? In-assume lang natin yan para at least we have two system. Yung ating pantry. Okay, but anyhow, generally, nakuha na natin yung air na kailangan natin sa zone 1. Which is, dyan na natin kailangan yung ating ducting design or calculation or sizing later on. Okay, so for the meantime, that's what we did. Ngayon, i-analyze natin yung mga properties pa nito. Okay, so sa pantry, we have also this calculation. And then we come up also with this much of air required, no? 2,853.29 liter per seconds. So, as I've said, rough lang yung ating pagkakalculate. Mabilisan, parang area method. Tapos, parang minagic lang natin. So, ang pinapakita lang natin na detail dyan, yung sa zone 1. Which is, yun din naman yung style o paraan o method na gagawin nyo sa iba pang mga zones. So, that's the whole point of this exercise. So, pupunta tayo ngayon sa ating iba pang miscellaneous heat gain such as yung ating duct heat gains, no? So, ito ay the duct heat gains is normally 1% of the total sensible heat gain of the system. So, kung mayroon kang zone sensible heat gain, i-times mo lang ng 0.01. Kung mayroon, then you will have also you will come up with the value. Ito ay kung ang scenario mo, yung ang system mo, ang i-issue mo nasa itaas. In this case, nasa itaas ng roof. Diba? So, kung nasa taas ng roof yan, ito yan eh. Sorry. Okay, so tayo sumulat. So, draw. Ayaw mag-draw. Okay. Ayaw, no? So, yun. Nakakapag-draw ako. Pero I wanted to draw here on the picture. So, ayaw niya. Ayan. So, itong ginuhitan ko, yan yung HU, yung white. Yan yung ducting. So, kung yan ay naka-expose sa araw, such as this, no? Naka-expose sa araw. So, maaring may pumunta dyan na Q galing sa araw. Yung sa white na yan, everywhere, no? Sa lahat ng area. Baba, taas, gilid. So, habang papasok siya rito sa loob ng roof, pipenetrate na siya dyan. So, yan yung sinasabi natin na heat gain dito.
Okay, that is what we are trying to tell. Na meron kang duck hit gains na 1%. Miscellaneous lang naman yan. So, maaring idagdag mo, maaring hindi. So, sa case natin, hindi siya applicable kasi nga, ang ating AHU nasa loob din lang ng ceiling. Sa kisame lang, nakatago. Diba? So, I go back to the drawing we had. So, halimbawa, in this scenario, sabi nga ni, according to Hias, ayan o, yung kanyang first floor to 75 floor to. So, ang gagawin natin dito in this scenario, or in this case, yung ating unit, yung AHU mo, para for simplicity lang, ilagay na lang natin sa isang corner. No? Malaki kasi yung AHU, hindi siya pwede sa kisame. So, ilagay natin halimbawa rito sa corner na to. Yung AHU mo. So, yung AHU mo ay nasa corner. Kakaroon ka ng sariling separate room dyan para hindi maingay pag maintenance mo. So, may duct na lang dito na lalabas. Ayan, ducting. Lalabas doon na sa kisame, no? Sa loob na ng ceiling to, hindi mo na makikita yan. So, nakaganyan na lang. Okay, magbabranch siya rito. Nakaganyan, magbabranch siya dyan. Nakaganyan. Same way dito. Magbabranch din siya. Ayan, magbabranch. So, dito sa dulo, nakaganon na rin. Nakaganon. Tapos, magbabranch ka rin dito. Ayan, so then you will have your air diffuser dito. Air diffuser dyan. Okay, so kaya meron ka pa mga air diffusers dito. Okay, so yan yung strategiya natin sa pagdidesign ng ating ducting. So layout mo muna, distribute mo equally kung possible. So single line diagram tayo. So ito yung ating air handling unit. Okay, yung capacity niyan is isa lang kasi practice lang naman to. Okay, ang capacity niyan is dito sa H heat gain, no? Summary, loob load. So, ayan. Ito ginamit natin sensible eh. So, 505. Pero actually, sa hangin to eh. Yung pula. Sa hangin. Pero ang kukunin natin total, yung meaning, meron kang sensible at saka meron kang latent. So, ang latent natin ito lang. So, ito yung total. Yan yung total. Yan yung capacity niya. And then, we have come up actually with the tonnage here. Capacity in terms of tons. Dito. So, yun yung tons niya. Or, you can say, ito. Diba? So, 175. Ito hindi na-update yata ito. Okay, so, hindi na-update yan. So, 510 lang yun. 510. So, 510. So, update natin. So, clear.
510. 510 tons. Tama ba? Talaki yata. Wait lang. 170. Ay, hindi. May conversion pa to. Wait lang. Baka I made mistake. Kasi tons to ano to eh. Tons pala to. Tapos ang ating calculated is in terms of, so probably this is correct. And yeah, that's it. And then after that, meron na tayong fan capacity. Ang kailangan lang naman natin dito yung conversion niya. Ito na yung kailangan natin sa flow. So 45,707 LPS. Okay, yan yung ating capacity ng fan. So ngayon, meron pa tayong iba pang dapat gawin. Yung ating miscellaneous heat gain nga, which is dito, ibaliwala na natin. Kung mayroon, ito yung paraan ng pag-solve. Okay? So ito yung paraan ng pag-solve. Gusto ko mawala muna ito. Ayan. Hindi, ba't nawala? Hide muna. Paano ba i-hide to? Wala eh. Wait lang. I'm struggling to hide the ano no. But minsan nawawala naman to. So anyway. So dito meron tayong ano ngayon. Meron tayong miscellaneous heat gain. Baliwala natin. Dito tayo ngayon sa entering air condition sa ating zone. So gagawa tayo ng schematic no, ng ating office area. Ang schematic natin ito. Meron tayong office area, zone office area. Positive yung ating ventilation dyan. Tapos meron tayong toilet male, tapos all gender. Tapos siyempre may corridor yan. So ang corridor niyan, hindi natin alam kung open. So meron din tayong pantry. Okay, na hindi natin pinakita sa layout. Pero alam natin meron 120 square meter. Okay, and then you will have your aircon din doon, separately sa pantry. Sineperate natin yung pantry kasi nga baka yung amoy pag may magluluto. So may sarili siyang supply air, may mixing box siya, may fresh air din siya galing sa labas. Okay, so ating main focus ay yung ating main AHU. Meron siyang mixing box. Okay, tapos meron tayong air na papasok, supply. Hindi siya updated kasi ito ay supposed to be malaki. Yan yung capacity ng fan natin, which is dapat ito yan, yung ito 45,703. So yun lagay natin 45,703.
Okay, 75,000. Okay, 403. Yan yung ating supply. 25 o 45. Wait lang. 45. 45, 703. So, yun yung papasok dyan. 45, 703 LPS. Yan yung ating supply. Yan yung ilalagay galing sa mixing box ng ating air handling units. Yan yung itutulak niya papunta sa ating office area. So, kung sa layout, ito yung ating EHU, di ba? We have EHU here. Ito ang ating EHU. Ayan siya. Yung 45,000 na yon, 703 liter per seconds. Ito yung main duct mo. Ayan yun. So, sa loob ng EHU mo, ay meron kang mixing box. Okay, I'm talking about mixing box. I'm talking about mixing box. Ito mixing box na to. So, meron kang 45,000. Tutulak mo papunta dyan. Galing sa mixing box. Ngayon, meron kang outside air. Ito. So, may condition yan. Merong dry bulb temperature, 35 degrees Celsius. Galing sa labas eh. Tapos, yung ating wet bulb is 27 degree Celsius. 27.2 actually. And then, babalik yan. Galing sa loob, may return ka. Duct. Papasok ulit doon sa mixing box ng EHU. Okay? So, schematic to. Schematic diagram. So, ibig sabihin, ito yung EHU mo. Gusto kong ibahin sana ang kulay. I don't know how to change the color. Can I? Ayun. I can change the color. So, kumbaga, meron kang return dito. Pasok ulit dyan sa EHU mo. May bell mount lang to. Nakatago lang yan sa kisame. So, magkakaroon ka ng return dyan. May malaking grill yan. Butas sa kisame. Yan papasok. Idadak mo. Papasok dito sa return ng EHU. So, ang schematic diagram, ito siya. So, ang kanyang return, air is 23. Diba? Ito, 23. Ito, naka-formula na yan. Diba? Ito, 45 eh. Dito, 44 na lang. So, ang dry bulb temperature niya, 23. Wet bulb temperature niya is ito, 16.23. Tapos, ang RH niya is 50. So, ang supply natin, dry bulb, bakit 3 lang to? So, this is what we are going to check. Bakit? Okay, so balik tayo. 17. Ito is somehow problema rito. Natakpan lang siguro. Delete. Delete. Okay, delete. Dito 17. Then this one is 3 lang.
D59. So, naka-formula to D59. Ito yung ating D59. D59 ang kanyang formula. Ito. So, yan yung kanyang... So, naka-formula ito using mixing bulb. Sorry, mixing box. So, naka-formula which is not accurate. So, bakit? Kasi yung ating outdoor unit maliit. Outdoor air. So, outdoor air natin is ito lang. So, dapat ang outdoor air is somehow malaki, no? Para lumaki itong ating dry bulb temperature papasok. So, kung ito ay gawin nating 10% ng 10% ng supply air, yan ay halos na lang yan, 4. Baguhin natin to, 4 clear, gawin natin 4,000. Ayun naman lumabas nung ating dito. Keypad. Where's the keypad? Ayaw lumabas ng keypad ko. Kanina ayaw So, dito is supposed to be, babaguhin natin to. Okay, so, I'm struggling with how the keypad will come up. Okay, so, siguro, mag-exit muna ako dito. Reload ko na lang siya. Uli. So, reload natin. So, nandito na tayo sa entering, no? Ayan. Ayaw lumabas ng aking keypad. I don't know what I have done. So anyway, yun ang gagawin natin. Establish lang natin yung entering temperature. Tapos, tuloy lang natin, no? Ayun. So, double click lang. Pumasok na siya. So, dito, gawin nating delete ko lang to. Delete. So, gawin nating 4,000 to. 4,507.03. No. Yan.
enter. So, ang nagbago yung return. Napansin nyo na ang return ay na-minusan siya ng outside air. So, ang ating mass balance dito sa office, mass balance at mixing box is outdoor air plus return air is equal to supply air. So, nakuha natin yung supply or return air na 41,133 LPS. Okay, and then we go to the mass balance. So, heat balance ka na, no? Tapos na yung mass balance. After that, you go to the heat balance. So, what we are after actually, yung ating entering temperature. So, dito, mali yung formula. Ito is supposed to be 4,000 na to. 4,000 yan. 75 ba yun? Ito. 4,570. Dito. 4,570. Okay, and then enter. And then, of course, dito lalabas yan. Formulation na to. Naka-formula to eh. Ito ay 4,570. And then yung ating tumaas siya, no? Tapos yung ating return air ay 41,000. So 4133. 4133 siya. So yun ang ilagay natin dito. Dito. 4133. 41,330. Divide by 4133. Wala nang 0. 4133 lang. 4133. Wait, 41133 pala. Okay, 41 dito. Dito ay 41 41 tapos 133. Enter. So that's correct, no? 24 yung ating dry bulb temperature na bumabalik. Ayan na siya, automatic na. So ibig sabihin yung ating dry bulb supply natin is malaki. 23 nga yung ating ipapa-cool down eh. So mali ito. So there's something wrong here.
perhaps yung ating supply is 45,703. So masyadong 4133. Masyadong malaki yung ating fresh air. Kaya 24 lang yung ating supply air. Diba? Sa mixing sa ating heat balance. So that ang lumalabas 24 yung ating supply air, which is not correct, no? Okay, so yan yung ating pag-analyze, no? So anyway, yung concern na yan, pwede nating ilapit yan sa supplier ng ating aircon. So yung living air, ganito rin, magmamas balance ka. And then after that, energy balance. Okay, both para verification lang to na kung tama ang ating sizing ng coil. Pero actually nga, this is actually supplier's concern. Okay, and then titingnan din natin yung ano rito, yung apparatus dew point, which is 13.8. Tapos titingnan din natin yung ating supply after fan, kasi ang fan natin may heat pa yan eh. Gawa ng motor, dadaan yung hangin doon. So maaaring mabago pa yung ating supply air temperature gawa ng effect ng fan motor. And then you come up with the supply air ng separately, no? Supply air conditions na after duct heat gain. And then after that, gagawa ka na ng guhit na to, psychrometric. Okay, doon sa ating psychrometric diagram. So yung mga points na to, mabubuo mo lang to, okay, base rito sa mga conditions. Entering air condition, return, diba? Supply, yung ating entering after or leaving air condition, yung ating apparatus dew point, diba? Etc. Magagawa mo lang ito. Actually, this is not dining, but this is zone na yan, zone 1 office. So ito lang siya. So after na verify lang natin yung mga temperature, ganyan, leaving, entering, return, verification lang yon kung tama yung ating sizing o yung binigay ng supplier sa atin na unit. After this, we'll come up with the ducting sizing. Okay, that's all for now. Bye.